So yun, so good evening po. So sinend ko na po sa group chat natin yung Bible verse po na babasahin natin. So yun nga po yung sinabi ko po yung sa awitin, napakaganda po nung ano, yung parang mapapasaya ka talaga habang kinakanta mo siya, yung assurance ba ni God na parang sinasabi ni God, "Nak, sapat na ako, higit pa kaysa sa mga hinaharap mo." Okey po. So basahin po natin sa First Peter o sa unang Pedro chapter 5 verse 10, nasa group chat din po 'yan. Pero kung may Biblia po kayo mas maganda po na basahin po natin. Okey po sa Biblia. So ulit po, unang Pedro chapter 5 verse 10. Ang salin po na babasahin ko ay ang salita ng Diyos. So, basahin po natin sabay-sabay. Maikling panahon lang ang paghihirap nyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay nyo. At siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo. Dahil siya ang pinagmulan ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi rin sa walang hanggang kaluwalhatian niya sa pamamagitan ng pakikipag-isa niyo kay Kristo. Amen. Praise be to God. Nung ano po kasi nag-iisip ako, sabi ko, "Lord, ano po kayang gusto niyong ipasabi po sa prayer meeting?" Tas sunod-sunod yung mga topic na napakikinggan ko, nababasa ko tungkol sa blessing. So yung blessing ni God sa atin at tayo bilang blessing sa ibang tao sa pamamagitan ng blessing na binigay ni God. So ibig sabihin kung bini-bless tayo ni God, dapat nagiging blessing tayo sa ibang tao. Pero sasabihin na minsan isipin natin, "Sis, brother, paano kaya ako magiging blessing, ako nga mismo dumaranas ng paghihirap." 'Di ba po? Minsan isipin natin, "Lord, paano kaya ako magiging blessing sa ibang tao? Ito sa pinagdaraanan ko 'to nanghihina na ako." Minsan po dumarating sa punto sa buhay natin na 'yan. Ta's minsan nga 'pag umaga pa lang iniisip ko na yung problema. Pagpapasok niyan parang alam mo yun yung habang nananalangin ka, yung problema yung pumapasok sa isip mo. Alam mo ang ginagawa ko po, kino-command ko yung spirit and soul and body ko. Sabi ko, "Praise the Lord, focus unto Jesus." Ta's nagpe-pray ako, "Lord, help me God to focus unto you." Tapos yung babalik na ako sa prayer na naka-focus kay God. Ibig sabihin na ang bawat isa sa atin, okay? Hindi natin puwedeng sabihin, pastor na 'yan, ay nagpe-preach na 'yan, ay nagpapaawit na 'yan, hindi 'yan tutumba, okay na 'yan. Hindi po. Hanggang nandito tayo sa mundo, there are a lot of temptations. Minsan pa nga, sabi ko nga, siguro totoo nga, minsan tina-target talaga nila yung anak ng Diyos. Alam nila lumalapit ka kay God, all the more na gusto ka nilang ibagsak. Pero hindi tayo mababagsak, bakit? Hawak tayo ng makapangyarihang Diyos. Ang ano lang dun, huwag tayong bibitaw kay God. Kasi the moment na bumitaw tayo kay God, babagsak tayo dahil tao rin lang tayo. Kaya po dapat magpasalamat tayo kay God. Example, sa mga oras na ito, maaring puwedeng may bagay kang ibang gagawin, pero bakit pinili natin na magtipon-tipon para makinig ng salita ng Diyos? Kasi mas matatag si God at merong gustong ipasabi sa atin si God. So ang sabi dito, maikling panahon lang ang paghihirap nyo. So ano man pong pinagdaraanan natin, never give up loving and serving God. Yun lagi ko iniisip, 'pag may problema ako tapos yun pa rin yung problema ko hanggang 1 buwan na, 2 buwan, iniisip ko lagi, sabi ko, bakit yung mga lingkod ni God taon-taon nga yung dumaan sa kanilang paghihirap, hindi sila nag-give up hanggang nakuha nila kung ano yung pangako ni God. Bakit? Anumang ang sitwasyon natin, gaano kaiksi, gaano man kahaba ang paghihirap natin, hindi nagbabago si God. Kasi kapag finokus natin at pinunta natin sa puso, isipan natin, sa katawan natin, na ang Diyos ko, pinaglilingkuran ko siya kasi mahal ko siya. So, ibig sabihin kung yun talaga ang nasa isip natin, tingnan mo, anuman mangyari hindi mo i-gi-give up ang love mo kay God kasi tunay yung pagmamahal mo sa kanya. So, ganun yung mga tunay na lingkod ng Diyos, minamahal si God no matter what anumang circumstances. Masaya ka man, malungkot ka, may sakit ka, hindi masagana ka, hindi magbabago ang pagmamahal mo. Bakit? Si God hindi nagbago ang pagmamahal niya sa atin. Nung alam ni Jesus Christ na mahihirapan siya sa lupa, pahihirapan siya ng taong minahal niya, nagbago ba isip ni Jesus Christ i-save tayo? Nagbago ba yung isip ni God the Father i-save tayo? Nagbago ba yung Holy Spirit sa pagsama sa atin, sa pagsabi sa atin ng katotohanan despite ng pagkukulang natin? Nagbago ang Diyos? Hindi siya nagbago. Bakit? Kasi yung pagmamahal ni God dakila.
Kuramamashishiyayayakasakarabaka. Napakadakila ng pagmamahal ng Diyos na kung magfo-focus lang tayo kung gaano kadakila yung pagmamahal niya, hindi natin maaalintana yung mga pagkukulang sa paligid natin. So, lagi natin isipin, "Lord, gaano man kahaba, kaiksi man yung pinagdaraan ko paghirap, Lord, Diyos pa rin kita." Yun ang gustong marinig ni God. "Lord, nagtitiwala pa rin ako. Lord, mahal pa rin kita. Lord, maglilingkod pa rin ako. Kasi Lord, it's not about me. It's not about us. It's all about you." Okay po? Sabi, pagkatapos nito, ibig sabihin matatapos ang kahirapan. Kaya huwag tayong mag-give up. Yung kahirapan na dinaranas natin, gaano kaiksi, gaano makahaba yan, may katapusan lahat ng paghihirap sa mundo. Bakit? Dahil tapat ang Diyos na nangako na balang araw, dadalhin niya tayo sa kanyang kaharian at wala ng paghihirap doon. Kaya pumapalad ang mga taong hanggang katapusan ay mananatiling tapat sa tapat na Diyos. Tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay niyo. Sinong dapat pasalamatan natin? Tayo ba? Dahil naging mabuti tayo? Hindi. Yung si pastor, si pastora, si brother, si sister, yung kapitbahay natin, yung kakilala natin, hindi. Salamat sa Diyos sa buhay nila. Pero ang pasasalamatan at papupurihan natin ay ang Diyos. Bakit? Ang Diyos ang tumulong kay pastora, kay pastor, kay brother, kay sister, sa taong nakapaligid sa iyo, sa atin mismo. Siya ang Diyos na tumulong sa atin para baguhin ang buhay natin. Bakit? Kasi ang gusto ni God, maging ganap ang buhay natin, maggamit para sa kanyang kalwalhatian. So, ibig sabihin, ang ating paghihirap may purpose. Kung nahihirapan man tayo, ang i-pray natin, "Lord, ikaw na po ang bahala." Lagi meron nga pong pinag-pray, sabi ko, "Lord, sobra na po yung paghihirap sa ganitong situation, Lord. Maari po ba, Lord, na gawin niyo po is ito? Pero Lord, not my will, your will be done." Kung ano po yung tingin yung nararapat, Lord, yun po ang maganap. Ibig sabihin, yun yung gusto ni God na prayer. Oo, meron tayong gusto. Sabihin natin kay God, hindi natin maitatago yun. Kasi kahit hindi mo sabihin kay God, alam ni God sa puso mo, yun ang gusto mo. Pero never stop saying sa end ng prayer mo, "Lord, your will be done." Kasi alam natin sa sarili natin na, "Lord, hindi ko alam kung ito yung tama eh. Pero Lord, alam nyo. Kaya Lord, your will be done." Ngayon, doon sa panalangin natin na yon, opposite yung nangyari sa hinihingi natin. Hindi yung gusto natin ang nangyari. Ang tandaan natin, sinabi ko pala, God's will be done. So, ito yung gusto ng Diyos. Ngayon, magpasalamat ka anuman ang nangyari sa situation. Bakit? Alam ni God kung bakit nandiyan ka sa situation na yan. At kung anuman yung situation at paghihirap na yan, ang sabi ni God, may katapusan ang paghihirap. Magkakaroon din ng pag-asa. Ang pag-asa natin si God. Ang pagpapala natin magmumula sa Diyos. Sabi doon, at siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo. Oo, nanghihina tayo. Marami sa atin nanghihina spiritually, physically, mentally, emotionally kasi nga tina-target tayo ng kalaban. Pero ang tandaan natin, makapangyarihan ng Diyos at patatatagin niya ako, palalakasin niya ako. Ngayon, paano natin masasabi sa sarili natin, palalakasin at patatatagin tayo ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw at gabi-gabi? Ang sinabi ng ating Diyos na makapangyarihan, kailangan nating namnamin, kailangan natin pag-aralan ang kanyang salita araw at gabi. Nung inutos yun sa atin ni God, dahil alam ni God na yun ang magpapatatag sa atin. Yun ang magpapalakas sa atin, ang salita ng Diyos, si Jesus Christ. Ibig sabihin, never stop connecting, praising, and loving God sa pamamagitan ng pagbabasa at pagsunod sa salita ng Diyos. Sa Holy Bible po mababasa natin yon. At lagi pong tandaan natin, kailangan ng patnubay ng banal na Espiritu. Sige sis, brother, basa lang pala, basa ako, basa ako. Pag hindi po tayo nanalangin sa banal na Espiritu, hindi natin magagawa kung ano ang inutos sa salita ng Diyos. Bakit? Mahirap bilang tao. Madali bilang anak ng Diyos na sinasamahan ng Espiritu ng Diyos. Ano po ibig sabihin nun? Kung magbabasa tayo ng salita ng Diyos, make it sure na nalangin muna tayo. Lord, linisin niyo po ako. Ako bago po ako magbasa ng Bible,
Ay ko pini-praise ko, "Lord, linisin niyo po ako ng banal na dugo niyo." Bakit? Kasi alam ko na haharap ako sa salita ng Diyos na napakabanal. Sabi ko, "Lord, anumang karumihan, pakalinisin niyo po ako ng makapangyarihang dugo ng inyong anak na si Kristo." At alam ko at nananampalataya ako, anumang karumihan ko, kasalanan ko nilinis ni God. Ngayon handa ka ng humarap sa salita ng Diyos. Next na ipananalangin ko, "Lord, turuan niyo po ako sa pamagitan ng banal na espiritu, maunawaan ko ang inyong salita." Next, ipapanalangin ko, "Lord, tulungan niyo akong sundin ko at i-preach ko ang inyong salita. In Jesus Christ's name, for your glory alone, God. Amen." So, ibig sabihin, yung pagharap mo sa salita ng Diyos, andun yung heart's desire man na, "Lord, hindi ko to babasahin para lang masunod yung sinasabi na parang palatuntunin. Ginagawa ko 'to para masunod yung kalooban mo at masunod iyon." Okay? So, ibig sabihin hindi natin masusunod kung walang pagsama ng banal na espiritu. Kaya always po, whenever we read the Holy Bible, pray to God for the Holy Spirit to transform us and help us to do His holy will and preach His holy word. Okay po, yun yung napakalaga. Ang sabi dun, so, pinili niya kayo. Praise be to God. Lahat po tayo dito, nananampalataya po ako, wala tayo dito kung hindi tayo pinili ng Diyos. Lahat tayo at lahat ng nakikinig sa salita ng Diyos, lahat ng sumusunod sa salita ng Diyos ay pinili ni God. Pag sinabing pinili ka ni God, napakalaking blessing na nun. Ibig sabihin, hindi man tayo pinili ng mundo, pinili tayo ng makapangyarihang Diyos na lumikha ng mundo. Okay po? So, kailangan nating magmalaki? Hindi. Kailangan nating ipagmalaki yung pumili sa'tin, si God. Okey po. Lagi natin ibabalik, "Lord, it's all about you. Purihin ka po, o aming Panginoon." Upang makabahagi rin sa walang hanggang kaluwalhatian niya sa pamamagitan ng pakikipag-isa niyo kay Kristo. Walang hanggang kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang sabi kanina, may katapusan yung paghihirap. Pero this time, 'pag natapos na yung paghihirap, walang hanggang kaluwalhatian, walang hanggang kaligayahan, walang hanggang pagmamahal ng Diyos, walang hanggang kasaganaan, kapiling ang Diyos na lumikha sa atin. 'Di ba po, napakapalad natin. So, kung nanamnamin natin ang salita ng Diyos, do'n natin maiisip, "Ah, may problema ako pero okay lang 'yan, kaya 'yan ni Lord. Hindi ako magpapatinag, susunod pa rin ako kay God." Bakit? Kasi itong paghihirap ko na 'to, dadaan lang 'yan, matatapos rin 'yan. Pero yung pagmamahal ng Diyos sa'kin hindi matatapos. 'Pag dumating na si God, 'pag kinuha niya na ako, andun ako sa kalangitan, wala ng katapusan yung kaligayahan ko sa piling ng pagmamahal ng aking Diyos, okey pa? So yun yung magpapalakas sa atin, eh, yung salita ni God, yung salita niya na buhay, si Jesus Christ, okey po? Sa Philippians o Filipos chapter 2 verses 13 ang salita ng Diyos. Ulitin ko po, sabay-sabay nating basahin, Philippians or Filipos chapter 2 verse 13. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod niyo ang kalooban niya. Totoo po 'yun. Kung siguro hindi pa tayo nakakakilala kay God, minsan isipan natin, puwede ko naman takasan yung sitwasyon ko, eh. Kung mamumuhay akong mag-isa, puwede akong mamuhay na masagana kasi ako lang, eh. Pero hindi 'yun sinabi ni God, eh. Ang sabi ni God, mahalin mo yung kapwa mo. Kung mahal mo si God, kailangan mong mahalin ang kapwa mo. Eh, ang sabi ni God, samahan mo sila. Ang sabi ni God, share-an mo sila ng salita ng Diyos. Yung sabi ni God dun sa umaway sa'yo, nagpagalit sa'yo, instead na kagalitan mo, ang sabi ni God, patawarin mo. Ikaw ba yung nagnais nun? Hindi, si God. Eh, ang sabi ni God, sundin natin ang kalooban niya. Ang sabi ni God, pinili niya tayo. Nagagalak tayo dahil isa tayo dun. Kung isa tayo, dan dapat sundin natin lahat ng kalooban ni God. Narinig natin yung salita niya, nabasa natin, sundin natin. Kung nahihirapan ka man sa sitwasyon, nahihirapan man tayo sa sitwasyon natin ngayon, bakit hindi ba tayo nagtataka? Bakit despite nung paghihirap natin, andun pa rin yung kalooban natin na nanatili sa isang lugar, manatili sa mga taong nahihirapan tayo. Bakit? Hindi dahil sa kagustuhan natin. Sa kagustuhan ng Diyos na maligtas ang lahat, hindi lang tayo. So anong ibig sabihin nun? Ang pagmamahal ng Diyos, hindi lamang sa mga pinili niya, para sa lahat. Purihin ang Diyos. Ganon kadakila ang pagmamahal ni God. Hurababa shisa karamasiya baka. Sobrang holy ni God. Alam niyo po,
Everytime minsan may ginagawa ako, wala akong ginagawa, nangungusap si God. Minsan may mga iniisip ako, sabi ko, "Lord, bakit sila gano'n?" Tapos alam mo yung Holy Spirit, nangungusap siya. Sinasabi ni God, "Patawarin mo, mahalin mo, nandiyan ka para tulungan sila. Binless kita para ma-bless sila." Huramaukushikiyaya sakaramaka. Kaya kung andun man po tayo kasi 'di ba naging OFW rin ako. Alam ko yung feeling na nung na OFW ka, minsan hirap na hirap ka, hindi alam nung mga pamilya mo, nung mga taong humihingi sa'yo kung gaano kahirap yung dinanas mo para lang mapunan sila. Pero minsan may mga time na yung mga taong tinulungan mo, sila pa yung nagbigay ng problema, nagpasakit sa'yo. Pero anong sinabi sa atin ni God? Patawarin, mahalin, share ng word of God. Gano'n kabanal ang Diyos, at kung mahal natin si God ng totoo, sundin natin. Mahirap, oo, mahirap, pero sabi naman ni God, pangako niya 'yun, may katapusan yung paghihirap. At sa katapusan ng paghihirap natin, kung hindi tayo magpapatinag, kung magpapatuloy tayo sa pagmamahal sa mga taong hindi karapat-dapat, makakakilala sila kay God, maliligtas din sila. Kasi yung blessing ni God ng salvation hindi lang sa mga taong sumusunod sa kanya. Para sa lahat. Gano'n kabanal si God. Kaya minsan 'pag kausap ko ang Holy Spirit, naiiyak ako. Bakit? Kasi Lord, sabi ko, ang banal-banal mo. Lord, ang pagmamahal mo Lord, hindi ko kaya pero kaya mo Lord, tulungan niyo po ako. Eh, yun po natin lagi ipapanalangin. Alam natin mahirap, pero sabi ni God kaya niya. Kung may pagnanais ka, biglang nais mo na tumulong sa iba, nais mo na i-share ang word of God, do it. Kasi yung pagnanais na yan galing sa Diyos, sundin natin yun, okey po? Dahil sa pagsunod natin sa kalooban ni God, nagagalak ang Diyos, okey po? Sasabi sa Santiago chapter 1 verse 25. Ulit po, Santiago chapter 1 verse 25 ang salita ng Diyos. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimutan agad ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. So, ibig sabihin po sa pagpi-preach ko na 'to, kila pastora, brother, sister, 'pag nagpi-preach po sila, makinig po tayo at sabi, sundin po natin para mapagpala po tayo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin kung ano yung narinig natin, namnamin pa natin bawat araw, gabi. Kaya nga po sabi ko, kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, kahit po sa preaching, focus po tayo. Kasi isipin natin, hindi naman si pastora pinapakinggan natin, hindi si pastor, si God. Ginamit si pastora, si brother, si sister, si pastor bilang vessel ni God. Doon dumadapo, doon pumupunta yung banal na espiritu. At paano natin malalaman yon? Na totoo yung sinasabi niya, galing sa salita ng Diyos. Yung sinasabi niya puro kabanalan ng Diyos. Yung sinasabi niya puro sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung sinasabi niya tungkol sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, dun natin malalaman na galing yun sa Diyos. Pero kung ang pinapakinggan po natin, kahit pa sabihin natin sinasabi niya, binasa niya galing sa Bible, pero ininterpret niya na ikasasama ng Diyos at ikasasama ng kapwa, hindi galing yun sa Diyos. So lagi po nating, kaya nga po sabi ko kahit nakikinig na tayo, manalangin ka pa rin. Holy Spirit, habang nakikinig tayo sa nagpi-preach, habang nagbabasa tayo sa salita ng Diyos, Holy Spirit, anong gusto mong ipasabi? Direkta tayong humingi sa banal na espiritu ng nais niya ipagsabi. Kahit po pa nagpi-preach, praise be to God. Lagi ko po yung sinasabi, praise be to God. 'Pag nagpi-preach po ako, habang nagpi-preach ako, nananalangin ako, Lord, anong nais mo ipasabi? Biglang naiiba yung topic, naiiba yung sasabihin mo at si God yung nagte-take in control. Bakit? Kasi the purpose na nandito tayo ay hindi para sa atin, para magamit ng Diyos. So kung magsasalita tayo, sabihin natin yung salita na galing sa Diyos. Yung salita na bawat salita natin ikapupuri ng Diyos, na bawat nagsasalita tayo, sasabihin ng mga tao, papuri sa mapagmahal at dakilang Diyos. Hindi na tayo nakikita, pinapapupurihan si God. At yun yung purpose po kung bakit tayo magsi-share ng Word of God. At hindi lang yung si pastor, si pastora, si brother o sister. Lahat po tayo. So kailangan po magsaliksik individually, magbasa ng Bible,
manalangin sa Diyos na samahan tayo ng banal na espiritu, makinig. Huwag kalimutan ang salita ng Diyos. Paano natin huwag kakalimutan? Isabuhay natin. Kasi 'pag isinabuhay mo na 'yan, mapapansin mo, instantly ginagawa mo ang gusto ng Diyos. Kasi sanay ka na, eh. Ito na yung gawi ko, eh, na everyday hindi ako masaya na hindi ako nanalangin. Everyday hindi ako masaya na hindi ko kausap si God bago ako matulog. Everyday kulang ang buhay ko na hindi ako nagbasa ng Bible. Ibig sabihin hindi mo na 'yung makakalimutan kasi araw-araw mo siyang ginagawa. Everyday minamahal ko si God at hindi mo na 'yung makakalimutan. At sabi hanggang kailan? Hanggang wakas. At wala nga pong kawakasan yoon, wakas dito sa mundo pero magpapatuloy ang buhay natin kasama ang Diyos sa kanyang kaharian. Hindi lang tayo, kung binless tayo ni God ng salvation through Jesus Christ, yung pagpapala na natanggap natin, i-share natin sa ibang tao. I-share natin sa pamilya, kamag-anak natin. Sabi ko nga po, online or offline. Anumang pamamaraan na magagamit ka ni God para makashare ng salita ng Diyos, gawin mo. Nahihirapan ka sa sitwasyon mo, pero sinabi ni God, manatili ka sa sitwasyon mo para makakilala sila kay God. Praise be to God, gawin mo. Manatili ka, gawin mo ang kalooban ni God. Nahihirapan ka, itawag mo, Diyos ko, ikaw na po ang bahala. Lord, kaya mo akong protektahan. Lord, yung tao na 'to, iba po yung ugali, kaya mo po siyang baguhin. Huwag po tayong maghinto sa paglilingkod sa pagmamahal sa Diyos. Bakit sabi? At ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya, may pagpapala. Hindi man natin nakikita ang pagpapala sa ngayon, pinagpala na tayo. Everytime po, 'pag nakikinig ako sa inyo, sa mga lingkod ng Diyos, ang tingin ko sa kanila, sabi ko lagi sa kanila, sa mga nakakausap ko, "Ang bless niya 'no, ang bless niya." 'Yun ang lagi ko sinasabi, bakit? Kasi ang alam ko, yung kalangitan, yung pagmamahal ni God ang nasa kanya. At yung nasa kanya ay siyang parehong pagmamahal ng Diyos na nasa atin. Bago po ako magtapos, natandaan ko nga po yung panaginip ko. Pero siguro 2 weeks ago o 3 weeks ago na yon. Sa panaginip ko daw po, nasa madilim ako, magulong lugar. Tapos meron daw may nagsabi sa akin, "Pakita mo naman sa amin yung bahay mo." Sabi ko daw, "Ay nakakahiya, pangit bahay ko, eh." Sabi niya, "Hindi, yung totoong bahay mo." Sabi ko, "Hindi nga." Tapos sabi niya, "Buksan mo yung ilaw." Nung binuksan ko daw yung ilaw, pag-ikot ko daw na gano'n, kaharian. Nasa loob daw ako ng kaharian na napakaliwanag, napakagaganda daw ng mga tao sa loob, napakaliwanag at puro ginto. Tapos sabi daw sa'kin ng kausap ko, "Sabi ko na sa'yo, eh, maganda bahay mo." Anong sinasabi ni God? Huwag nating tingnan kung ano yung blessing dito sa mundo. Feel natin minsan, hindi ako gano'n ka-bless, eh. Brother, sister, deep within us, kung susunod tayo kay God, napaka-bless natin. Napakaganda ng buhay natin sa langit. We are just strangers here on earth. Hindi ito yung tunay nating tahanan. Meron tayong tunay na tahanan at hindi lang siya basta-basta tahanan, kaharian. Hindi lang siya basta-basta mga tao makakasalimuha natin dun, mga anghel. Hindi lang basta-basta anghel ang makikita natin dun. Yung Diyos na lumikha, nagmamahal at nakikinig sa atin araw at gabi. Ang nagbigay sa buhay sa atin, ang nagligtas sa atin. Papuri sa ating Panginoon. Tayo nga po ay manalangin. Huyayayaya shiya rabaka shiya yaya kasaya ramaka. We worship you, Abba, Father God, and Lord Jesus Christ in the Holy Spirit. Panginoon ko, napakabuti niyo. Napakabanal, napakadakila, napakamakapangyarihan niyo. God, you are worthy, worthy of all the praises. Yes, Lord God. Holy, holy, holy are you, Lord God Almighty. Haramaushia ka asaki isa karamaura masakiyar. I will forever sing holy, holy, holy Ramaukushia. Ramaushia Shia ka asaki Ramaka. Thank you, Lord, for blessing all of us. And we pray unto you, Abba, Father God. Help us to be a blessing sa mga tao makakasalamuhan namin online or offline, God. Tulungan niyo po kaming iparating ang kaliwanagan niyo, ang blessing niyo, ang inyong salita, ang pagmamahal niyo, ang salvation through Jesus Christ. God,
We are all nothing, but we can do everything through your Son, Jesus Christ. At lahat po kami, Lord, nagpapakumbaba, nagpapatirapa sa inyong paanan at nagsasabing papuri sa inyo, ang kaluwalhatian sa inyo, O Yahweh. Huramaushika sayaramamaka. We worship and we adore you, our Almighty Abba, Father God, our Lord Jesus Christ, and our Holy Spirit. In Jesus' powerful name, Amen. Praise be to our Lord God Almighty. Binabalik ko na po kay Pastora. God bless po.